sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran na tabag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay natunisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak na nabubuhay at nag-aaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Linggo, 19 ng Enero, taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Pinaalalahanan ng pamunuan ng Santo Niño de Pandacan Parish ang mananampalataya na buhay ang pag-asang hatid ni Jesus sa sanlibutan. Ayon kay Father Andy Ortega Lim, kura paroko ng parokya na hindi pinapabayaan ng Diyos ang tao sa paglalakbay sa mundo sapagkat ibinigay nito si Jesus upang tubusin ang sangkatauhan. Binigyang diin ng pari na sa lahat ng pagkakataon ay nakilakbay ang Diyos sa tao kaya't hindi dapat mangamba, sa halip ay patuloy na magtiwala sa dakilang habag at awa ng Panginoon upang mapagtagumpayan ang anumang kinakaharap na suliranin at pagsubok sa buhay. Sinabi ni Father Lim na sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño ngayong taon ay nananatiling pag-asa ang hatid nito sa sanlibutan tulad ng tema ng Jubilee Year ng Simbahang Katolika na Pilgrims of Hope na isang magandang paalala sa mamamayan lalo na sa mga pinanghinaan at nawawalan ng pag-asa sa buhay. Hinimok ni Father Lim ang mga mamamayan na mas palalimin ang debosyon sa Batang Jesus bilang pasasalamat sa walang hanggang awa at pag-ibig sa tao. Magbabalik ang mga balita mamayang 9:00 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon, batay sa katotohanan, lapat sa karanasan,
tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. It's Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Magandang gabi mga kapanalig at maligayang kapistahan po ng Senyor Santo Niño. Pagbati po sa lahat ng namimintuho sa banal na sanggol, lalo na sa mga kapatid natin sa Tondo, sa Pandacan, sa Iloilo, at lalo na sa Cebu. Pagbati rin sa mga kapanalig natin sa iba't ibang lugar at kahit na sa ibang bansa na patuloy na nagdedeposyon sa Senyor Santo Niño. Welcome po sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito pong muli si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na bumabati sa inyo. Kumusta na po? Nasaan man po kayo ngayon at ano man ang inyong ginagawa, samahan niyo po kami sa isang oras ng pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Ready na po ba kayo sa inyong mga Biblia? Kasama po natin ngayong gabi si Father Adonis Saclolo, ang Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila. Good evening po at welcome back, Father Adonis. Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi mga kapanalig. Nawala ako nung isang linggo, no, dahil pagod na pagod kami dahil ngayon ay January, Bible Month. Ay napakarami activity. Last week, ang daming mga kabataan, mga 100 kabataan yung dinala namin sa camp. Traffic, no, talaga nakakapagod pero maligaya, no. Kaya ngayon na uli po ako nakabagbalik dito sa ating programa, kaya masaya po kung kapiling kayo ngayon sa ating pagninilayan na napakaganda, at ito po ang pinagdiriwang natin, no, ang sanggol na si Jesus o ang batang si Jesus, ang Santo Niño, no. At mamaya po pag-uusapan natin yung kasaysayan, yung tungkol sa kasulatan at yung katuruan ng simbahan na ibinibigay sa atin upang pagnilayan at mas mapalalim yung ating pagkakakilala sa ating mahal na Santo Niño. Pero bago po tayo magsimula, anyayahan po natin ng Diyos na samahan tayo ngayong gabi. Kaya pangungunahan po tayo sa mabungad na panalangin ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan, salamat sa pagpapadala mo ng iyong anak, ang banal na sanggol na aming Panginoong Hesukristo, ang aming Senyor Santo Niño. Lumalapit kami sa iyo, puno ng pananampalataya at debosyon. Tulungan mo kaming maging parang bata sa aming pagtitiwala sa Diyos at mamuhay ng may pagpapakumbaba, pagmamahal at kagalakan. Gabayan mo kami at pangalagaan sa aming paglalakbay. Ipadala mo sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang buksan niya ang aming puso at diwa sa pagtanggap sa iyong salita. Gabayan niyo po si Father Adonis na tagapagturo namin ngayong gabi at lahat ng kapanalig na kaisa namin sa radyo at sa iba't ibang mga platforms. Bendisyonan din po ninyo ang apostolado ng Radio Veritas, ng Paulines Multimedia at ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila. At lahat kaming natitipon sa programang ito. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Buong Jesus, nawa'y igawad mo ang hangad ko, biyayang matamo
Pagkakita ko sa'yo, gawing wagas. Pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas. Paglingkod sa iyong kawakas, naway ang ibig ko gawin ang ibig mo. Nang sa kapwa ko maging katulad mo. Sunod sa iyong mga bakas, gawing wagas. Paglingkod sa iyo hanggang wakas, naway ang ibig ko gawin ang ibig mo. Nang sa kapwa ko maging katulad mo. Lahat ng bagay ay lumalala kapag wala kang ginagawa. Idaan sa daan, Idalite Herbal Tea na yan. Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaan. Nandito ang Turmeric Plus, tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang minor basilica ng Santo Niño o Basilica Minor del Santo Niño ay itinayo kung saan natagpuan ang imahe ng Santo Niño sa panahon ni Miguel Lopez de Legazpi. Ipinatayo ito ng Agustinong pari na si Andres de Urdaneta noong ika-28 ng Abril taong 1565. Itinatag ito yari sa kahoy at nipa. Ngunit taong 1739, muli itong itinayo na gawa sa bato. Matatagpuan sa loob ng simbahan ng isang museo na nagpapakita sa kasaysayan ng Kristyanismo sa Cebu. Viva Santo Niño! Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Biblia ngayon. Dahil nga po ngayon ay kapistahan ng banal na sanggol, ang mahal nating Santo Niño. Ang paksa po natin ngayong gabi ay
tungkol sa mga bata, no? Dahil malapit na malapit sa puso natin ang larawan ng Panginoong Hesukristo bilang bata, no? Kaya ang topic natin ngayon, mga kapanalig, ay ang maliliit na bata at ang kaharian ng Diyos, no? At ito ay palaging magkaugnay sa kasulatan, maliliit na bata at kaharian ng Diyos, no? Ang ating pong teksto ay ang Ebanghelyo sa araw na ito. No, ito po ay mula kay San Lucas, Kabanata 2, talata 41 hanggang 72, no? At alam naman po natin ito yung pagkakatagpo kay Hesukristo ng kanyang mga magulang, si Birheng Maria at si San Jose sa templo, no? Ngayon po sa ating pagninilay, sana po ay makiisa tayo, mga kapanalig. Alam kong marami tayong karanasan patungkol dito, no? Ang ating pong pagninilay at tanong, paano magiging tulad ng isang bata at makakapasok sa kaharian ng langit, no? Tinatanong po tayo ng kapistahang ito, paano ba magiging katulad ng isang bata at makakapasok sa kaharian ng langit, no? Kaya sana po ipadala nyo ang inyong mga sharing, sagot o komentaryo sa ating text line 0918-837-4827, no? 0918-837-4827. Tayo rin po ngayon ay napapanood sa Sky Cable 211 at sa Facebook Live po ng live stream po natin, DCRV 846. Meron din po tayong live stream sa YouTube. Hanapin nyo lang po yung Veritas PH at napapakinggan din po tayo sa Signal Cable Channel 313, no? Sana po ay makiisa po tayo sa pagninilay na ito. Ngunit bago po tayo magpatuloy, anyayahan po muna natin si Sister Rose, no, para ibahagi sa atin kung ano yung pinag-usapan nung isang linggo na ang nagsalita po ay ang ating pinakamamahal na si Father Francis Gustilo. Sister Rose? Balik duwid sa nakaraang katotohanan. Si Father Francis Gustilo po ng Salesians of Don Bosco ang naging tagapagturo natin nung nakarang linggo, at ang temang pinalakay niya ay Global 2033 bilang mga anak ng Diyos. Ang teksto ay mula sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 28, verses 19 to 20. Tinanong po niya, kabilang ka ba sa bilang 2033? Sabi ni Father Francis, nakaugnay po ang tema natin sa kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon na ipinagdiwang natin nung nakarang linggo, dahil ang pagbibinyag kay Jesus ay pagbubunyag din ng Ama, na siya nga ang pinakamamahal niyang anak na kanyang kinalulugan. Tayo din bilang binyagan ay inatasan ni Jesus ng misyon na ibunyag o ipakilala siya at ikalat ang mabuting balita sa buong mundo. Ang Global 2033 po ay isang pandaigdigang inisyatiba na nag-aanyaya sa lahat ng mananampalataya, mga individual, organisasyon, dioceses, parokya, mga eskwelahan at iba pa, upang ibahagi ang pananaw na lahat ng tao dapat magkaroon ng pagkakataong marinig ang mabuting balita ni Hesukristo sa taong 2033. 2,000 taon pagkalipas ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sana sa 2033, mas marami ang makakilala kay Jesus. Tulad ni Jesus, kinalulugdan ka ba ng Panginoon ngayon? Yun ang tanong ni Father Francis. Kasi sabi daw ni Pope Francis, magiging masaya ang Panginoon kung maipapakilala natin siya sa mas maraming tao. Pero papaano? Madali lang daw, sabi ni Father Francis. 3 salitang sinabi niya, maging payak, mapagpakumbaba at mapaglingkod. Marami ang nakakilala kay Jesus kahit hindi sila nagpabinyag bilang Katoliko o Kristiyano dahil kay Mother Teresa ng Calcutta. Maraming misyonero ngayon ang nagpapakilala kay Jesus sa kanilang paglilingkod sa iba't ibang bansa. Ang gusto ng Santo Papa sa ating pagiging Kristiyano ay yung maipakilala natin kung sino talaga si Kristo sa pamamagitan ng ating pamumuhay Kristiyano. Gabi-gabi daw sa ganap na alas 8:33 o 8:33 ng gabi, dasalin daw po natin, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. At come Holy Spirit, palakasin mo ang aming puso. Bilang konklusyon, hinamon tayo ni Father Francis at iniwan niya ang tanong, ano kaya ang pwede nating gawin upang maipakilala natin si Jesus sa mas maraming tao? Kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon,
Nung nakarang linggo, available po ito sa Facebook pages ng BZRB 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH, at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Father Ado? Maraming salamat, Sister Rose, no, sa ating tinalakay na paksa na napakaganda nung isang linggo. No? Ngayon po, bilang panimula, balikan lang po natin. No? Alam ko naman na aware tayo ay mulat, no, sa kasaysayan ng Santo Niño, pero napakaganda pong balikan yung napakagandang kasaysayan, no? Sapagkat ang Santo Niño ay totoong nakaugat at nakaugnay sa pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas. Hindi po ito mapaghihiwalay, no? Dahil nung pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, ayun din yung pagdating ng imahe ng banal na Santo Niño o ng sanggol na si Jesus. At ito po yung noong 1521, alam po natin na pagdating ni Ferdinand Magellan at una silang nagpunta sa Cebu at doon ay nagpabinyag ang mga unang Kristiyano, si Raha Humabon, no? At yung asawa niyang si Hara Humanay ay nagpabinyag at niregalo itong imahin ng Santo Niño, no? Later on, si Hara Humanay ay naging si Reyna Juana, naging Kristiyano yung pangalan niya. At ito po ay nakasulat sa kasaysayan na isinulat ni Pigafetta, no? Ito si Pigafetta, siya po yung chronicler o yung tagasulat ng mga nangyayari sa kanilang paglalakbay o expedition. At pagkatapos po noon, mahabang panahon yung nakalipas, noong 1565 may nagkaroon ng kaguluhan, no, at nasunog yung mga lugar doon sa Cebu, at doon sa isang nasusunog na kubo nakita nila at natagpuan nila itong imahe ng Santo Niño, no? At doon muling natuklasan, no, ni Miguel Lopez de Legazpi itong imahe ng Santo Niño na nakaugnay sa pagsisimula ng Kristyanismo sa Pilipinas, no? Kaya nga noon ay totoong nagsimula na yung debosyon, no? Nagsimula sa Cebu at nagsimula na yung debosyon sa mahal na Santo Niño sa buong Pilipinas, at hindi lang sa buong Pilipinas, ito'y sa buong mundo. No, kaya nga noong 1721 si Pope Innocent XIII, no, ay inilagay na sa kalendaryong liturhiko itong kapistahan ng banal na Santo Niño, no? At noong 1965 si Pope Paul VI naman ay itinalaga na yung imahe ng Santo Niño at ito ay kinoronahan. Ang tawag ay canonical coronation, no? Pagkilala, no, sa kabanalan at sa biyaya, no, na dumadaan sa pamamagitan ng debosyon ng Santo Niño, sa Santo Niño. At noong 1965 din itinalaga na at itinaas na yung lugar, no, kung saan naroon yung debosyon ng Santo Niño sa Cebu na maging isang Basilica Minore, no, del Santo Niño sa Cebu noong 1965, dahil ito rin po yung 400 years anniversary, no, ng pagkakatuklas ng Santo Niño, no? Kaya nga pagkatapos noon, paulit-ulit yung mga Santo Papa ay totoong binibigyan diin yung debosyon ng mga Pilipino sa Santo Niño, no? Halimbawa, si Pope John Paul II, nung siya ay pumunta rito noong kanyang tinatawag na apostolic visit sa Pilipinas, binigyan diin ni St. John Paul II yung kahalagahan ng Santo Niño sa pananampalatayang Pilipino, no? Basahin lang po natin yung sinabi niya. Sabi ni St. John Paul II, ipanatili ninyo ang debosyon sa Santo Niño. Ito ay isang kahangahangang bahagi ng inyong pamanang pananampalataya. Ang Santo Niño ay sagisag ng kapanganakan ng Kristyanismo sa inyong bayan at ang paglalaganap ng liwanag ni Kristo. Napakaganda po yung sinabi ni St. John Paul II, at idinugtong niya halos 5 siglo na ang nakalipas. Naway palaging ipaalala sa inyo ng imahe ng Santo Niño ang pagmamahal ng Amang Makalangit at ang panawagan na manatiling matatag sa inyong pananampalataya, sa pagpapakumbaba at sa pagdilingkod sa iba. Kaya nga po, simula nung pagbisita rito ni St. John Paul II, may mga dokumento nang lumabas sa simbahan, no, na binibigyan ng diin ang debosyon sa Santo Niño, no? Halimbawa, yung dokumentong Ecclesia in Asia na sinulat ni John Paul II, sabi roon, ang mga popular na debosyon, lalo na ang mga nakasentro sa imahe ng Batang Hesus, ay nagpapakita ng lalim ng pananampalataya sa puso ng mga tao, no? Kaya nga po, ito ay hindi lamang dahil gusto nating magpista, magsaya, no, magprosesyon, no? Ang unang-unang
ibinibigay sa atin ng Santo Niño ay yung lalim ng pananampalataya ng mga anak ng Diyos. At noong 2015, alam po natin na dumalaw dito si Pope Francis at binigyan diin niya rin, no, na ang Santo Niño ay larawan na tayong mga Pilipino ay bahagi ng pamilya ng Diyos, no, mga anak ng Diyos. Napakaganda po itong mga sinasabi. At kung babalikan po natin sa Catechism of the Catholic Church, ito ay pagtuturo na ng simbahan, no? Sinasabi sa CCC 526, sabi roon, ang pagiging bata sa harapan ng Diyos ay kalagayan para sa pagpasok sa kaharian ng langit o ng Diyos. Para dito kinakailangang mapagkumbaba at maging tulad ng isang bata. No, at ito nga, no, sa katuruan ng simbahan natin, yung Santo Niño ay isang napakahalagang larawan. At ito nga yung pag-uusapan natin, no? Sapagkat maging katulad ng isang bata ang susi para makapasok sa kaharian ng Diyos, no? Sapagkat ang isang bata ay isang batang maliit, walang kakayanan, no, walang lakas, palaging umaasa. At kahit ang ating Panginoong Hesukristo, dumating siya bilang sanggol, no? At ito nga yung Santo Niño, no? Upang sa larawan ng batang si Jesus makita natin yung kanyang paglalagay ng buhay sa kamay ng kanyang ama. Kaya nga ang isang bata, at ito'y paanyaya sa atin lahat, ay isang taong alam niyang siya ay nangangailangan. Kailangan niya ng kanyang mga magulang para mabuhay, no, para maging malusog, para kumain, no, para lumago, no, sa literal na paraan, no, bilang tao. At kung isasali natin ito sa pananampalataya, ang maging katulad ng isang bata ay isang kaalaman sa ating sarili na hindi natin kayang mag-isa. Hindi natin kaya sa sarili nating lakas na harapin ang buhay. Kailangan nating ng isang ama. At ito yung ama natin sa langit, at siya ang ating, pwede nating sabihin, ang ating pundasyon, siya ang ating lakas, at sa kanya natin ipagkakatiwala ang lahat. Ito ang unang larawan ng Santo Niño, no? Larawan ng isang bata na nangangailangan ng ama. Ang pananampalataya niya ay nakasalig sa kanyang ama. At ito yung sinasabi ng mga dokumento ng simbahan, ang susi sa pagpasok sa kaharian ng Diyos ay maging katulad ng bata. Kaya nga, babalikan po natin itong talakayan natin. Pero bago po tayo magpaalam, bago tayo magkaroon ng maiksing kapahingahan, sana po magbahagi kayo. No? Paano ba maging katulad ng isang bata at makapasok sa kaharian ng langit? Meron po ba kayong karanasan? Marami na pong nagme-message dito. Mamaya po babasahin nila natin yung kanilang sharing. Pero po ngayon, anyayahan namin kayo. Ipadala nyo ang inyong sharing sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras ay 30 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ngayon mga kapanalig, magpapatuloy po tayo. Sister, pagpapatuloy muna natin yung ating talakayan, no? Isang magandang katangian ng bata ay yung pagsunod, no? Kaya nga sa huling
talata nitong ebanghelyo natin, no, sa araw na ito. Sabi, nung umuwi sila at bumalik sa Nazaret, si Jesucristo ay naging masunurin sa kanyang mga magulang. Pero yung salitang masunurin ay hindi lang para sa mga magulang niya dito sa lupa, no? Maraming ulit, no, sa Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, na sinasabi ni Jesucristo na naparito siya sa isa lamang dahilan, no? Hindi para gawin yung sarili niyang kalooban, kung hindi gawin yung kalooban ng amang nagsugo sa kanya. At ito ang larawan ng isang bata. Ibig sabihin, mas inuuna niya at mas binibigyan niyang halaga ang kalooban ng ama at sumusunod siya ron. At ito rin ang paanyaya sa atin, no? Sapagkat nung tayo ay nabinyagan, lahat po tayo mga kapanalig, nakibahagi tayo sa pagiging anak ng Diyos. At para mapanatili yung pagiging anak ng Diyos natin, kailangan natin ng puso katulad ng isang bata, katulad ni Jesus, na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang palagi nating dinadasal. Kung maaalala natin mga kapanalig sa dasal na Ama namin, di ba palaging binibigyan diin doon, sundin ang kalooban mo. Kaya nga sa dasal na Ama namin, ang Diyos ay Ama, Ama namin, sumasalangit ka, sundin ang kalooban mo. At ito ang susi para magkaroon ng puso na katulad ng sa bata, sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit hindi ito madali, no? Kasi meron tayong mga sariling plano, meron tayong sariling kaisipan, meron tayong gustong disenyo sa buhay natin, may mga gusto tayong mangyari. At kadalasan para mangyari yung mga iyon, ang nangyayari, yung kalooban natin ang ating sinusunod. Minsan yung kalooban natin, o madalas yung kalooban natin, ay labas sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa tuwing kalooban ng tao ang sinusunod at hindi kalooban ng Diyos, nawawala yung pagiging bata ng tao, no? Ang ibig sabihin, kapag ang sinunod natin ay yung kalooban natin at hindi yung kalooban ng Diyos, mas mataas pa tayo sa Diyos. Nakakatawa, no? Pero pagbabalikan natin sa mga ebanghelyo, ito rin yung problema ng mga alagad, eh. Pag binasa natin halimbawa sa Luke 9 chapter 46 at yung mga iba pang versikulo, makikita natin doon na ang mga alagad nagtatalo-talo kung sino ang pinakadakila. O, sa madaling salita, sino yung superstar, sino yung pinakasikat, sino yung mas magaling, sino yung nasa ibabaw. Yun yung pinagtatalunan nila. Kaya ang ginawa ni Jesucristo, kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay niya sa gitna nila, no? At ito nga, sinabi nga rito ni Jesucristo, no, kung sino man ang hindi magkakaroon ng kalooban ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ang ibig sabihin, yung isang batang mababa ang kalooban na kayang sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito ang hinihintay sa atin ng ating Panginoon. At mahirap nga ito, lalo na sa ating panahon ngayon, sa ating henerasyon, lahat ay nag-uunahan. Lahat ay gustong mapunta sa tuktok, lahat ay gustong maging number one. Lagi ko ang kinukwento pag nagdadrive ako, mula sa aming seminaryo papunta rito halimbawa sa Veritas, no? Sa lahat ng istasyon, palipat-lipat ko yung mga istasyon. Sabi palagi ng mga istasyon, the number one station. The number one station. Walang gustong umamin na number 2, number 3, number 1. No? Para bang nakakahiyang aminin na mas mababa ako. Pero ang isang taong may pananampalataya at puso ng isang bata, alam niya yung totoong lugar niya. Alam niya na mas mababa siya at mas nasa taas ang Diyos. Kaya nga, hindi niya niluluwalhati yung kanyang sarili, ang niluluwalhati niya ay ang Diyos. At ito ang napakasaya, larawan, katangian ng isang bata, no? Ngayon, gusto ko lang linawin mga kapanalig, mga kasama natin dito sa programa, magkaiba po yung pagiging tulad ng isang bata at isip bata. These are two different things. To be childlike is a positive attitude. To be childish is a negative attitude. Kaya nga pinapaliwanag natin, kung ang tao ay childlike, katulad ng isang bata, ang pananampalataya niya sa Diyos ay matibay at lagi niyang sinasabi, masunod ang kalooban mo. Yung childish iba, no? Hindi niya susundin yung Diyos. Sasabihin niya sa Diyos, Diyos, sundin mo ang kalooban ko. Ako ang dapat masunod. Ito yung childish, no? Ang problema ng childish, ng isip bata, ang sentro,
ay hindi ang Diyos. Ang sentro ay siya. So, yung childish person, he thinks or she thinks that everything is about him or her. Ang ibig sabihin, akala niya siya ang sentro ng mundo at lahat ng bagay, lahat ng tao ay umiikot dahil sa kanya. Ito yung childish. Isang magandang larawan, naalala ko to, nagpunta ako sa isang SM at doon nakita ko may isang batang naglulupasay sa lupa, ay doon sa sahig ng mall. Na para bang sabi nga ng mga matatanda, no, parang yung parang baboy na kinakatay, talagang malakas, masakit sa tenga yung pagwawala ng bata, inuuntog pa yung ulo doon sa tindahan doon. Nung malaman-laman ko, may gusto siyang laruan na hindi mabili-bili ng kanyang nanay. Kaya nagwawala ron ang tagal. Nagkakagulo na nga yung mga tao, hindi na alam ng nanay yung gagawin. Bandang huli, para tumigil na lang, binili na ng nanay yung laruan. Ito ang isip bata. Gagawin niya ang lahat para masunod yung gusto niya. At ibang-iba ito sa taong may pusong katulad ng isang bata. Hindi yung kalooban niya, hindi yung gusto niya yung dapat masunod, kung hindi sa Diyos. No, yung isip bata, ako. Dapat ang lahat ay sa akin. No, sabi nga natin, 'di ba, pag may mga batang ganito hindi nahubog, ang tawag natin sa kanila, 'di ba, ay spoiled. No, ngayon kapag ginamit yung salitang spoiled, napakadaling makita yung ugali ng batang spoiled, yung isip bata na lumalaki na, teenager na o matanda na, pero isip bata pa rin. Ibig sabihin, lumaking walang pinagkalakihan o tumandang walang pinagkatandaan. No, ito yung isip bata. Ano ba yung spoiled? Diba sa Tagalog, kapag yung pagkain, sasabihin natin, the food is already spoiled, ibig sabihin niya, panis na o bulok na. No? Ang ibig sabihin, sa isang taong isip bata, isang taong walang Diyos, sapagkat ang ginudiyos niya yung kanyang sarili, siya yung dapat masunod, may pagkabulok na nangyayari. No? At alam naman natin, ang pagkabulok ay galing sa kamatayan, at ang kamatayan ay galing sa kasalanan. No? Kaya nga malalim din, no, yung pagiging isip bata. Isang taong walang Diyos, ang sarili niya ang Diyos, buhay pa ay parang patay na, nabubulok. No? Kaya nga napakagandang pagnilayan itong misteryo ng kapistahan ng Santo Niño. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi ko nga halimbawa sa John chapter 5 verse 30, pag binasa natin mga kapanalig, sabi niya, naparito ako hindi para gawin ang kalooban ko, kundi ang kaloobang ng amang nagsugo sa akin. At isa pa, di ba, nung nandun siya sa hardin ng Getsemani, nakita niya yung kopa ng paghihirap. Sabi niya, maaari bang palampasin ang kopang ito? Pero sinabi ni Jesucristo, ngunit wag ang kalooban ko, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kahit sa harapan ng paghihirap, sa harapan ng krus, ang ating Panginoong Jesucristo ay katulad pa rin ng Santo Niño. No, may pusong katulad ng isang bata, isang tunay na anak na nais sumunod sa kalooban ng Ama. Kahit sa krus, nung malalagutan na ng hininga si Jesucristo, anong sinabi niya? Andun pa rin yung pagiging anak niya. Yung pagiging batang nagtitiwala sa Ama. Ano sabi niya? Ama, sa iyong mga kamay ay itinatagubilin ko ang aking espiritu. Kaya nga mga kapanalig, bagamat ang larawan ng Santo Niño ay sanggol, no? Pero itong mensahe ng Santo Niño ay malalim. Ang mensahe ng Santo Niño at ang larawan ng Santo Niño ay maging tunay na anak ng Diyos. Maging tunay na anak ng Diyos. Anak na sumusunod sa Ama, no? Mamaya po pagpapatuloy natin yung ating pagninilay, pero baka si Sister Rose anyayahan nating magbahagi, no, dito sa ating pinagninilayan ang mga maliliit na bata at ang kaharian ng Diyos, no? Sapagkat sila, Sister Rose, meron din silang mga ministeryo sa mga kabataan, no? Mga pagtuturo. Sige, Sister Rose, ano po bang masasabi mo, Sister Rose, sa ating paksa ngayon at sa ating reflection? Father, yung katulad yung sinabi mo na bilang bata, no, yung magpakumbaba at saka yung magtiwala. Nakakatuwa yung mga bata kapag alam nila kasi na wala naman sila, wala silang kakayahan, no? Kaya umaasa sila lagi.
dun sa mga nakakatanda. At yun yung kailangan nating gawin, na magtiwala tayo sa Panginoon. Pero may isang ang tawag niyan, karakteristik ang bata na yung kapag tumutulong siya, no, laging very eager, excited na makakontribute kung ano yung ginagawa mo. Hindi ko po alam kung napapansin ninyo, kahit sa bahay, no, yung mga batang maliliit, kapag nagluluto o naglilinis, gusto din nila, katuwang sila na may ginagawa sila. Sa palagay ko, ganun din yung pagiging bata ay yung makiisa, matuwa tayo na meron tayong mai-contribute sa ginagawa ng ating Panginoon. So, kasi kahit na dito kapag may mga bata ka dito na tinuturuan ng katesismo, ng kaunting kung paano maging mabuting Kristiyano, gano'n, nakakatuwa sila dahil very eager sila, sister, ano pa po ang pwede namin gawin? O sige, ayusin natin ito. Tapos tulong-tulong sila. So, aside from being humble and trustful, nandoon yung excitement and willingness to do the work. Kung ano yung ginagawa ng nagtuturo sa kanila, willing silang tumulong. Siguro bilang mga Kristiyano, kasama din po yun, di ba? Na hindi lang tayo umasa, magtiwala, magpakumbaba, kundi gumawa din tayo, umaksyon tayo. Katulad nung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, ano yung magagawa ko para makilala din si Kristo? Yun lang po, may ibabahagi ko, Father. Salamat, Sister Rose, sa napakagandang pagbabahagi. No? Kung pag-iisipan natin mga kapanalig, ang taong may pananampalatayang katulad ng isang bata na totoong kumakapit sa Diyos Ama ay may kapayapaan. Ang isang gustong-gusto kong salmo ay yung Psalm 131. Dinadasal natin ito palagi sa breviary. Sabi roon, yung kaluluwa ko, yung espiritu ko ay katulad ng bata, no? Katulad ng bata. Sabi niya, no, sa English sabi niya, Lord, my heart is not proud, nor my eyes look for high things. No? I do not concern myself with great matters, no? And the things that are beyond my knowledge or my understanding, but I have calmed and quieted my soul. Tahimik yung aking kaluluwa, like a child in its mother's arms, no? Like a child that has been weaned is my spirit. At ito yung pananampalataya ng isang bata, payapa, dahil alam niya nasa bisig siya ng kanyang magulang. At ito ang panawagan sa atin, pananampalatayang katulad ng isang bata, dahil alam natin na tayo ay nasa bisig ng ating Ama. Tayo ay pinapangalagaan. Kaya nga payapa ang may pananampalatayang katulad ng isang bata. Kaya nga lagi kong tinatanong, sister, sa mga nanay, sa mga lolo, lola, nakita nyo ba yung anak nyo o yung apo nyo 3 taon, 5 taon hindi makatulog sa gabi, pabiling-biling, pinapawisan? Kapag tinanong nyo, ba't hindi ka makatulog? Sasagot ba yung mga batang ito? Kasi iniisip ko yung pambayad ng kuryente bukas o yung pamalengke ng pagkain natin. Walang batang ganun. Yung mga bata maglalaro lang buong maghapon, maglilinis, magdadasal, kakain, at matutulog ng mahimbing. Hindi sila nababahala sa bukas. Bakit? Dahil alam nilang may magulang sila na nakakaalam ng bukas. Ito po yung pananampalataya ng Santo Niño. Pananampalatayang tulad ng isang bata, katulad tayong mga anak ng Diyos, inaanyayahang wag mabahala, no, wag mangamba, dahil meron tayong Ama na nakakaalam nung bukas. No, sabi nga, 'di ba, sa Ebanghelyo, makakadagdag ba yung pag-aalala ninyo sa inyong buhay? Tingnan niyo yung mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, hindi nag-aani, pero sila'y nabubuhay. Mas mahalaga kayo sa ibon ng himpapawid. Kaya nga yung pananampalatayang katulad ng isang bata ay napakalalim at napakalawak. Pero lahat ng ito pwede nating lagumin o isummarize sa napakagandang larawan ng mahal na Santo Niño. Babalik po tayo. Sana magpadala pa po kayo ng mga sharing bago namin basahin itong mga sharing, yung mga comment, no? Sa ating pagbabalik. Break time
na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kawikaan. Ang aklat ng mga kawikaan ay kalipunan ng mga turo kung paano mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Karamihan nito ay tumatalakay sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw. Ang buwan ng Enero ay National Bible Month. Ugaliin ang pagbabasa ng Biblia. Isang mensahe ng inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Sige mga kapanalig, Sister Rose, nandito tayo sa huling bahagi ng ating programa. Gusto ko lang linawin yung pinag-uusapan natin. Ito yung paradox of our faith. Diba kapag nakakita tayo ng bata, akala natin immature, hindi pa ganap. Pero yung pananampalatayang katulad ng isang bata, ito yung totoong ganap na pananampalataya. This is mature faith, no? To have faith like a child, no? Kaya nga ito yung larawan ng mahal na Santo Niño, no? Kaya ito po ang ating debosyon, no? Isang pananampalataya ng isang anak ng Diyos, no? Sige, basahin po natin yung mga nag-share po rito. Maganda po yung sharing, no, ni kapanalig Ofi of Bukawe. Sabi niya sa English, people often succeed because they have joy in what they are doing. Let us go through life like a child, always full of trust, humility, simplicity, and contentment. May our loving God bless you all who are dear to you beyond your great expectation. Marami pa po siyang sinabi. Sabi niya, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God. No? Kaya kinote niya yung Matthew chapter 18:3. Happy feast day po, sabi niya, of the Santo Niño. Kapanalig, Opi of Bukawi. Meron naman po tayong kapanalig na nagbahagi, 0167. Sabi niya, hindi madaling maging katulad ng isang bata. Halimbawa ang maging masunurin, ngunit sa tulong ng Diyos, ng banal na Espiritu Santo, magagawa mong maging katulad ng isang bata upang makapasok sa kaharian ng langit. Totoo po, kung tayo lang hindi natin kaya, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Sabi naman po ni Mrs. Marsan, Shalom, please pray for Elizabeth Marsan and family. Meron pa po, magandang gabi po, ang magsabi ng totoo at huwag magsinungaling. Ito raw ang pagiging pananampalataya tulad ng bata, si kapanalig Sister Yasmin. Sister Rose, meron ba tayong mga sa comment section, mga sharing? May mga bumati po ang si Tessie Tuason, Aubrey Salud, Chinky Porly Andrade, Bok Valbuena, humihingi po ng dasal para sa healing prayer for Juanita Kaina, Eleanor Austria Solis, Iris Del Rosario, and Nelson Gonzalvo. Sampaguita Ganda, Amen. Blessed Happy Evening Sunday po. Viva Señor Santo Niño. Si Aster Candano Forlaje, good evening po, Sister Rose at Father Adonis. Meron din pong nagtatanong kung meron pa kaming 365 days. Meron pa po, punta lang po kayo sa aming bookstore. Si Cynthia Orozco, Blessed Sunday on this feast of Santo Niño, Father Ado and Sister Rose. Si Yolanda Evangelista, prayer for healing of our comorbidities and peace of mind, harmonious relationship among members of the family prevail. We do claim your healing. Si Marilyn Aaron Cruz, good evening, watching from Palawan. Si Johnny Pads de la Cruz,
kaklase ko po ito sa Don Bosco na ngayon bagong pare. Congratulations, Father. Si Arnold Tolentino, Lottie Boholano, Sister Paula, Ellen Resma, Rosita Ocoma, Marcia Bana, Greynaldo Bical, si Susan Nalugon. Sabi niya, Happy Sunday, Father Adonis and Sister Rose. Sana on this feast of Señor Santo Niño, our country will be at peace and unity to all Filipinos. Like the attitude of a child, obedience, humble, and always dependent on His Heavenly Father. Ayan. Salamat, Kapanalig Susan Nalugon. Si Marcia Banag na lang nagsabi na salamat sa Diyos. Pia Jasmine Pajarillo, Michelle Diaz, Anthony Mercader Papelleras, Viva Tit Señor Santo Niño, Sister Gina Rama, Edna Año Nuevo, Annalisa Tolentino, Christian Requiron Villaroman, Salve Di Maano Figuracion, Alice Salazar, Josefina Bueno, si Raquel Saclolo. Good evening po sa lahat. Viva Santo Niño. Mahal na Santo Niño, kami po ay lagi ninyong patnubayan at gabayan sa mga krisis na pinagdadaanan namin lahat sa araw-araw. Maraming salamat po. Si Lita David, Han B. Moreday, Liza Manding, Viva Santo Niño. Hinihiling ko patuloy po kaming pangalagaan. Salamat po, Father Adonis. Sabi naman ni Josefina Bueno, Viva Santo Niño. Si Katet Taiko Hatakeyama, good evening po, watching from Yokohama, Japan. Talaga, nakakaabot pala tayo sa Japan, Father. Si Katet Taiko Hatakeyama, prayers for healing for all cancer patients. Ayan, bumabati din si Rejoy Bu San Luis, kapatid ko po ito dito. Good evening po, Father, Sister Rose. Ayan po yung mga nagpadala ng kanilang mga pagbati. Napakarami po. Si Loretta Nieto Akupang din po ay bumabati from Santa Cruz Parish, Tansa, Nabotas. No? At marami pa po. Salamat sa inyong pakikiisa. No, Sister, meron ka bang huling naisabihin dahil meron pa naman tayong kaunting oras sa mensahe ng mahal na Santo Niño sa ating lahat? Father, ang naisip ko lang, no, di ba yung bata, lagi siyang laging masaya, at hindi lang basta masaya, kundi tinitignan ng lahat ng bagay with awe and wonder. Kahit na simpleng bagay lang ang iregalo mo. Minsan nga, nung isang beses, may binigyan ako ng bata na isang pirasong saging, no? Pagkakita niya, talagang nagliwanag yung mukha niya, at salamat, yung paulit-ulit na para bang napakalaking bagay na yung ibinigay ko. So, parang gano'n, no? Siguro yung katangian ng bata na kahit maliit na bagay, magpasalamat at pasalamatan ng Panginoon. Kaya nga, kahit na candy lang o saging lang, maliit man ito o malaki, i-celebrate natin, magpasalamat tayo. Di ba, ganun din ang ginawa ng mahal na Birheng Maria? Sabi niya sa kanyang Magnificat, my soul magnifies the Lord. So yung pagpapasalamat, isa yun sa mga katangian ng bata na hindi ba entitled, laging grateful? Yon, Father. Yon, meron pong humabol dito, Sister Rose, mga kapanalig, sabi niya, hindi madaling maging katulad ng isang bata, halimbawa ang maging masunurin. Sabi niya, last year may nakatampuhan ako na aking katrabaho. Tumagal ng 3 months ang aming tampuhan. Hindi ko na matais na may katampuhan, kaya ako ay humingi ng sorry. Muli itong January 3, nagkatampuhan uli kami. Ayoko magpakumbaba, baka umabuso, pero sa udyok ng banal na Espiritu Santo, ako na uli ang nagpakumbaba. At salamat sa Diyos, ako ay kanyang tinulungang maging katulad ng isang bata. Congratulations po sa humility ng regalo sa inyo ng Panginoon. Meron pa po rito si Kapanalig Rafael ng Nabotas. Good evening, Father and Sister. Share sa Ebanghelyo na sa pagkatao ni Kristo bilang bata ay masasalamin ang pagsunod, na kung saan ay lumaki siyang sa kapayakan ng ugali, sa pambihirang katalinuhan, na dama ang pagka-Diyos ni Kristo. Salamat, Kapanalig Rafael. No? Salamat po sa ating pagninilay ngayon. No? Inaanyayahan po tayong
maging katulad ng isang bata, no, ng ating kapistahan ng mahal na Santo Niño, at wag maging isip bata, no? Ang katulad ng isang bata, ang sentro ay ang Ama, ang Diyos. Ang isip bata, ang gusto niya, yung magulang niya ang susunod sa kanya. Pero tayo po, mga anak ng Diyos, alam natin na ang totoong kaganapan, ang totoong kaligayahan ay ang pagsunod natin sa ating Ama, ang Ama rin ng ating Panginoong Hesukristo na nasa langit. Maligayang kapistahan po sa lahat. Sa Pandakan, no, kay Father Andy Lim, sa Tondo, no, sa kay Monsignor Jerome, sa Iloilo, sa Cebu, sa Quezon City, meron din po dyan sa Bago Bantay, Santo Niño, no? Napakarami pong pagdiriwang ngayon sa Santo Niño. Tandaan po natin, ang Santo Niño ay larawan ng kapanganakan at paglago ng Kristyanismo sa Pilipinas. Lahat po tayo ay malaki, no, yung kaugnayan sa pagdiriwang ng Santo Niño. Sister, pwede na po tayong magpasalamat sa ating mga kapanalig. Maraming salamat, lalong-lalo na sa inyo, Father Ado, sa napakalalim na pagpapaliwanag sa ating paksa tungkol sa maliliit na bata at ang kaharian ng Diyos at kung paano magiging tulad ng isang bata para makapasok din sa langit. Ano po? Maraming salamat din sa ating mga faithful followers at mga kapanalig. Salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang comments, kahilingan at pagbati at nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan po naming makakasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng mga co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, kay Romar Bendo na ating PA, at kay Edgar Bernardo sa technical side. Ako po ang inyong lingkod, Sister Rose Alcarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Dakilain po natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at hingin natin ang grasyang maging tulad ng isang bata sa linggong ito, tulad ng Senyor Santo Niño. Ngayon po hingin natin ang blessing mula kay Father Ado. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat at gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang pananampalataya tulad ng isang bata. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang katotohanan. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines. Here